Pinakamahirap na pinagdaanan ko sa buhay, yung nabuhay ka sa maayos na pamilya, pero behind that was a complete secret of your life. Nagsasalita ako sa kanila. Sinasabi ko, with all tears and crying, sabi ko, babayaran ko kayo. Alam ko, kahit tatarin ko itong buto ko, hindi ako makakabayad sa ginawa niyo. Alam mo sabi na? Alam mo kung hindi kita ginipet? Alam mo kung hindi kita pinahirapan sa buhay, hindi ka gagaling. Every time na meron silang problema at ma-stress, magtago ka na dindo. Magtago ka na dindo. Did you get a chance also na makausap mo yung tunay mong ama? Mga ka-friendship, this is Chinky Tan, your pambansang well coach sa araw na ito. Grabe, you are in for a treat dahil may makakausap po talagang tayo na talagang isang taong tinitingalaan. Oo, lalo na sa larangan ng showbiz. Bakit po? Ako tumitingala ako sa kanya dahil 6'3" yata siya. Kaya tumitingala ako sa kanya. And then, not only that, is really a seasoned, at the same time, one of the most respected actor and then villain in the movies. Kung hindi, magiging unano ka sa suntok. Tanda mo! Nako, wag na natin patagalin. Napaka-inspiring story. Multi-awarded actor. Let us welcome Mr. Dindo Arroyo! Thank you, Boss Chinky. They call me pambansang kontrabida. Oo. Most of the time. Ay, kung may pambansang kontrabida, may pambansang wealth coach. Exactly. Naalala ko lang yung tag sa akin ng mga ibang tao. Anyway, it's nice to see you and thank you for inviting me. Grabe, alam nyo, just to give you a perspective, matagal ko nang kakilala si Dindo. Pero ayoko nang sabihin na bata pa ako, napapanood ko na siya. Right. Oo. Baka ma-right hook ako dito. Way back, kasi magkasama kami sa pelikula. Yeah. Diba? Mike Ron. I forget the title. I will remember later. Oo. Kasi sobrang dami na nagawa ko yata. Ilang pelikula na nagawa mo? About 170 plus. Grabe, no? Full length. Hindi to yung cameo role. Ito yung talagang buong pelikula or kaya kalahati ng pelikula. Pag pa tayo, sinama pa natin yung mga baka umabot. TV series. Yes, guesting, yes. Pero before that, kilala natin si Dindo as an actor, di ba? Sa kontrabida. Pero let's go deep dive na para maunawaan natin yung talagang humble beginnings ni Dindo. Okay, they know me as Dindo Arroyo, but my complete name is Conrado Manuel Macalinaw Ambrosio II. So pagka pinakinggan mo kagad yung pangalan, it's too Spanish. But Dindo is my real nickname. Tapos, nung nag-artista ako, ginawa namin ng Filipino name. Hindi pa uso si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. I got the Arroyo through the wife of Francis. Si Pia Arroyo. 'Di ba? Nung time ng high school namin, siya yung campus crush sa Marinol. Oo. Remember? Grabe. Pag sinabi mo Pia Arroyo, lahat ng tao nakatingin lang doon para kumbaga enjoying her beauty, 'di ba? So I got the name Arroyo. Binigay ko kay nag-mentor sa akin is Phil Salvador. So anyway, so on and so forth. Nag-aral po ako ng Don Bosco, Mandaluyong, hanggang grade 6. Trinity High School. This is where I started enjoying theatric performances. Kumbaga, dito ako nag-umpisa mag-artista at every year, meron kaming foundation day na every first year, second year, third year, fourth year, naglalaban for acting competition. Fortunately, since first year hanggang fourth year, nananalo ako sa Best Supporting, Best Actor, Best Director, ganyan. So, wow. Yeah, I was enjoying that. Pero I never get to expect na mapasok ako sa industriya ng show business. I was just doing it because siguro it was my outlet. Kasi nung, I was, how would I say this? Marami akong sama ng nun. Loob. Okay, ganito. Talking about sama ng loob, kasi maraming hindi nakakaalam nito. Pero si Dindo, may mga pinagdaanan yan nung bata siya. Baka, kasi alam mo, Dindo, we want to, kilala ka pero hindi alam ng tao ano yung pinaka-roots mo. The hardest part talaga, growing, is when you start, bata ka pa lang, nabubuli ka na ng mga kapatid mo, so-called. Tapos, lumalabas pa yung mga issue na at first, hindi mo paniniwalaan na hindi ka related dun sa mga kapatid mo. In other words, ano ibig sabihin? They get to tease you around na ampun ka. Tapos, pag pinansin mo naman yung mga kapatid mo, iba talaga ang itsura, iba ang ugali. Tapos, makikita mo yung attention ng mga kamag-anak dun lang sa tatlo na kapatid ko. Tapos ikaw, left behind, you get the mga experiences ba na hand down, damit nung panganay,
babagsak sa'yo. Sapatos ng panganay, babagsak sa'yo. Eh, anong panganay, 9 inches, ang paa mo 12, paano magkakasya? So, susuotin mo yun. Kumbaga, kasi kailangan, So, maraming bagay na, na-frustrate ako nung bata. Siguro kaya nga ako nag-artista, nakita ko yung outlet na yon to bring out the anger, the frustration, na behind your subconscious, lumalabas na lang yung gigil mo. Kaya pag nakita kang umaarte ng galit, nararamdaman ka agad. Parang ganun yung nakita ko dun sa ano pa lang to, sa teatro pa lang. Kasi doon ko nagulat na lang ako, one subject ng Filipino subject namin, pinasulat nga kami ng script. Tapos yun nga, nailabas ko lahat dun sa script na yon. Tapos nag-perform hanggang, yun na, nag-competition. And then, hindi ko pa na-recognize lahat to. Until when I got older, I get to discover a lot of things, even the real parents of mine. Ang pinakamasakit dito kasi, okay, alam ko na naman, pero sila hindi nila sinasabi. Everybody from yung foster parents ko na nagpalaki sa akin, syempre hindi ka pwede kumontra, binubuhay ka eh. Syempre hindi mo pwedeng sabihin sa kanila na ba't ayaw niyo sa aminin na ganito, ganyan? Para malaman ko sino magulang ko. Ngayon ko lang aminin to. Now I'm almost a senior, na pinakamahirap na pinagdaanan ko sa buhay, yung nabuhay ka sa maayos na pamilya, pero behind that was a complete secret of your life. Chinky, yung parang bang I trusted you so much kasi binuhay mo ko, pinag-aral mo ko, laki ng tingin ko sa'yo, laki ng respeto ko. So I get to follow everything you want me to do. Pero kung may examine mo yung pinagagawa mo sa akin, kulang na lang magmukha akong houseboy. Okay? Pagbabantayin ako ng bunsong kapatid ko na 5 years old, ako 7 years old, i-enroll sa eskwelahan, tapos sasabihin sa'yo, bantayan mo yung kapatid mo, ikaw magpunas ng puwet niyan pagka nagdumi sa shorts. Hindi ko pa naintindihan. Tapos, I have to do this, I have to learn this, I have to wash clothes. Tapos, ilang taong ka nun? as early as 7 years old, nararamdaman ko na to. Tapos, may mga okasyon na pupunta sila ng pagsanghan. At that time, di ba, pagsanghan, family gathering. Yung tatlo lang kasama. Yung tatlo lang merong picture sa boat. Ako, nasa bahay. Okay? Hindi ako gigisingin, iiwan, aakyat ng Baguio. Ako ang gagawing photographer. Meron pa kaming Super 8 na video. Dito tuwa ako kasi hawak ko di ba? Pero hindi ka kasama? Wala, lahat ng pictures. Masasama lang ako pagka Christmas, kumbaga. Yung doon pa lang, alam mo na. Pero alam mo na, nagtatanong ka ba? Siyempre bata ka, ba't ganitong turing sa akin? Hindi. Ang sasabihin lang kasi matigas ulo mo eh. They're hiding behind stories na palalabasin, ikaw masama. So ikaw naman, you keep on trying your very best, pero mali pa rin. Merong punto may mga ginawang mali yung mga lalaki. Ako wala. Tatawagin ako ng tatay ko, papaluin ako. Tapos anong kasalanan ko? Wala. Para pagka pinalo ko yung dalawa, pagod na ako. Ito, in front of the Holy Bible, lahat to experience ko. Umabot na dun sa punto, wala na. Lahat na lang ng ginawa ko mali. Pinakabobo, pinakamasama, pinakatamad. Lahat yon. Pero, ito na, sabi ko, ba't walang lumaki sa mga anak kong tamad? Walang, nabobo. Meron pang cum laude. Meron pang graduate sa UP. Pero hindi mo alam na ampun ka nun? Alam ko. And nung ko, kasi ito pang masakit eh. Yung tatay ko, na kinalakihan ko, was international police. FBI, secretly, they can handle, secrecy, privacy ng isang tao. Pero natuturuan niya ako, sabi niya gano'n, anak, alam mo ba yung trabaho namin ganito? Obituary, nandun yung orders ng mga secret agents. Yung pangalan ng huhulihin nila, nandun. Sa newspaper. Doon sa yung pag kami namatayan, rest in peace, o yun, kung anong araw dapat mahuhuli, anong oras, kasi kung anong oras namatay, di ba? Oo, ganun sila. Tapos meron sa classified ads. Please call me. May code name. This was during about the 70s, 60s, 70s. Siyempre, wala pang internet. So, naging interesado ako sa manner of work ng kinalakihan kong tatay. So, nung naramdaman ko naman, I really have to find out my parents. So, I start digging. Through their files. So, in other words, because of that, naging curious ka na hanapin talaga. Yeah. So, alam ko na. Alam ko na. Pero kung i-verify, no one will. Siyempre, hindi nila nire-reveal. Hindi, kasi ito nakakatawa. The supposed to be the father na my real father is a Chinese Filipino. Very wealthy, alta de ciudad, talagang big name. Tapos, siyempre, protecting his name, ito nag-alaga.
yung foster parents. Through that, kaya ako nakapasok ng Don Bosco. Tapos, nung nalaman ko na akala ko, pinasok kami sa Don Bosco dahil sa ninong nung eldest. Kasi nakalagay doon, Conrado Ambrosio Jr. Okay. Finding out, kaya nga, nag-research ako, di ba? Yung birth certificate ko is Conrado Ambrosio Jr., hindi the second. Kasi, bakit ka magkakaroon ng junior, tapos ikaw the second? So, hinanap ko na naman, research ko. Ang junior pala, ginagamit yan pag Amerikano. Pagka The junior second. mo sa British, sa London, the second. Parang King Philip II, King Philip the third. So, pareho lang yon. Tama. Oo. O paano naging anak ako? Kasi may junior. Pero, nagpapadala si Chinese ng pera sa pangalan ng junior. Eh, di second ako. So, dapat yung makukuha ko, nakukuha na lahat. Napapakinabangan na. So, hindi umabot. Well, okay, sabihin na natin, hearsay na naman kasi walang preba. Ang pinakamasakit nga dito, okay, kahit may preba sa tingin mo, mayroong mag-vouch. Umabot na doon sa punto na sinulatan ko na yung tatay. Tapos yung nanay, kilala ko, hindi ko kinakausap. Ang tunay mo ng magulang. Oo. Ilang taong ka nun? First time I wrote a letter sa kanya, niwan ko sa windshield ng kotse niya. Kasi kotse niya nakaparada. Parang ganitong village. A flashy village. Hindi naman Forbes, okay? Hindi ganon. In Quezon City, okay? Kung anong man village yan. Xavier, mahal na rin yung bahay dyan, di ba? But anyway, lagay ko yung sulat. Anong sinulat mo? I want to talk to you about something. Your best friend. Yung best friend niya kasi, yung kinalakihan kong tatay. They work in a textile company for about 18 to 20 years. As the general manager, tapos CEO yung Chinese. Tapos, I never got an answer. Pero nalalaman ng tatay ko. Umabot. Na sumulat ako. Ano, bugbog ka na naman? Sinampal. So, I never touched that for the longest time until graduate ako ng high school. Nung elementary, graduate ako kasi kasabay ko yung bunso. Kaya nandun yung parents ko. Yung kinalakihan kong tatay. Yung foster parents ko. Oh, okay. Graduate akong high school, walang tatay, nanay na. Graduate ako doon, yung advisor ko nag-abot sa akin. So basically, at that time, ang sakit na. Masakit na. At that time, lalo na nung high school na yon, lahat na lang. Nung mali ng mga ibang anak, sa akin napupunta. Kunyari, may nabuntis, may na sagutin mo yan. What do you mean sagutin? Ako ang tatay. And di sinagot ko. Binuhay ko. Pinakilala ko. Ilang taong ka nun? Magna-19 ako nun. Parang ganun eh. Pero alam yan, syempre, sa Alam pamilya. nila na hindi akin. Kaya lang, ginawa ko. Kasi nga, nakikitira ako eh. Wala akong pambayad sa mga ginagawa nila. Kahit anong sabihin mo, mabait sila or masama sila. May utang na loob ako. Pero may pagkakataon ba? So parang, yun nga. Did I run away? Oo. Hindi yung run away. Syempre parang ang point lang. Nakatira ka, pero yun nga, medyo... Nagsasalita ako sa kanila. Sinasabi ko, with all tears and crying, sabi ko, babayaran ko kayo. Alam ko, kahit tatarin ko itong buto ko, hindi ako makakabayad sa ginawa niyo. Kasi binigyan niya akong pangalan. Sinasabi ko, pinaparamdam ko sa kanila na alam ko. And they all get to say, ano yung sinasabi mo? You're talking nonsense. Siraulo ko na ba? Ano in denial? Sila? Siyempre. Pati yung kapatid mo? Ganon? Lahat. Lahat ng mali. Guys, kung nakaka-relate kayo sa story ni Dindo, not only kunyari ikaw ay ampon, yung parang ikaw taga-probinsya ka, nakitira ka sa mga kamag-anak mo, di ba? Na habang kumakain, di ba? Yung may mga mata na nakatingin sa iyo eh. At saka hindi. Kunyari, pagkain, supo. Isa lang pwede kong kunin. Hindi ako pwede magdalawa. Tatanong ko, ba't sila? Payat sila eh. Babae yan eh. Yung mga gano'n. O kaya ako natuto magluto, minsan kasi, pag hindi ka umuwi dito, ubusan ka namin pagkain. O pag uwi ko, wala akong makain. Ang ginawa ko, hindi ko alam yung hotdog eh. Nakita ko sa freezer, kinagat ko kasi akala ko hotdog eh. O kinagat ko, puro yelo. And since then, I started learning how to cook. Guys, kung nakaka-relate ka sa story na ito, alam mo, habang kinikwento to ni Dindo, now I know, now I understand kung bakit ka napakagaling na kontrabida. And then, pag nakita nila ako, sabi ko, ang layo ng character mo. Sabi ko nga, I don't bring home my work from the office. Kumbaga, di ba? Galing ka shooting, ano naman bubuhayin. May mga iba kasi artista, binuhay yung pagka-character eh. Sa akin talaga, pagkatapos ng kasi ganun ako nung bata eh. Hindi ako pwede magalit eh. So, paano mo may na-handle yung pain mo? Ano yung defense mechanism mo? Alam mo, ito yung nakakatawa. Di lalakad ako sa bahay, lalabas ako sa village, nakita ko isang chapel, nakita ko isang pare, nahihirapan. He was about 70 years old, trying to serve a mass. Tapos ako, hindi ko alam kung anong altar boy noon. So I started going to the, tinutulungan ko, inaabot ko.
Tapos sabi niya, you wanna help me next time? Sabi nung pare. Sige po. Oh, you come back here 6 o'clock in the morning. So, punta ako. Yung pala, nag-altar boy na ako. Sa Kristan ka na. Alam mo ba, hanggang 11 years old ako, yun tumutulong ako. Kasi, magpo-14 na ako, marunong na ako mag-altar boy na ako, nagsusut na ako ng Alam mo ba, minsan hindi ko nakita yung foster parents ko, nanay or tatay ko, on any of my kapatid, while I'm serving the mass. Basta aalis ako maaga, 6, kasi kailangan umuwi ako by 8 eh. Kailangan pagising nila, andun ako. Hindi ako lalabas ng bahay. So, paano ka nakagraduate sa ganitong sitwasyon? Yun nga, nung nasa altar boy ako, so I keep on praying. Sabi ko, ikaw lang siguro tatay ko. You're talking to the Heavenly Father. Oo, yes. Siya na lang. Siya lang talaga. Titiisin ko lahat kasi nga nakikitira ka eh. Diba? Hindi pwede mangyari to na napapanood ko lang to sa TV. Hindi pwede mangyari to, Lord. Malalaman ko rin. May lalabas din. Oh, ang habang bata ka, may expect mo. Kasi kilala mo na eh kung sino sila. Para palang teleserye ang buhay. Yes. Grabe. Yes. Ang daming naging hingi ng around the village. Dito, ako, nung storya mo. Kasi nakikita nila kung paano ako na inaaway. Nabali yung buto ko kasi mababasa yung flag ng eskwelahan. Tumakbo ko nadulas, nabali. Nagalit sila doon. Doon sa nabali, hindi doon sa concept na I was trying to be heroic, huwag lang mabasa yung nagalit pa sila. Since then, hindi ako pwede mag-basketball. Pag nag-basketball ako, panibagong gastos na naman daw pag nabalian ako. And sabihin mo sa akin ko, anak ka, hindi ka mag-iisip. Tapos, lahat ng mga kapatid mo hindi nababalian. Ganun din, nag-sports din. Tapos, ibubuli ka. Kumbaga, sige, sumbok kita kay tatay, pag di ka sumunod, di susunod. Kahit bunso yan, or kahit... So, in other words, pati yung mga kapatid mo, inuutos-utosan ka? Oo. Ano to ba itong? Parang itong Cinderella. Story ni Cinderella talaga. Hindi ako nagbibiro. Ako yung pinaka-male version ng Cinderella. Sabi ko nga, hindi ako naniniwala na, totoong story yung Cinderella. It was really katahang isip. But I never get to realize it until when I got older. Ako nga yung Cinderella. Kasi, yun nga, sabi ko sa'yo, yung passed down na damit. Meron pa nun yung Matchbox na Rolls Royce. Yung laging nandun sa pangalan na yun. Noong nag-Christmas, ibinalot nila yung Rolls Royce na yun, pati yung kahon, sa akin. Binuksan ko. Alam mo naman na galing sa kanya. Hindi, galing sa... nasa Christmas tree na yan. Oo. Tapos may pangalan ka na lang. There was a Christmas, lahat nabili, ako wala. Binigyan ako 50 centavos. Walang laruan. Meron akong kaibigan na squatter. Naggawa siya ng walkie-talkie out of putek. Binayaran ko, 50. Tinanong nanay ko, ano yan? Sabi ko, pang Christmas ko, nagalit sa akin. Pinuntahan yung squatters area. Pinabalik yung yung 50. Ito kahit anong mangyari. This is the very, very first time na inopen ko. Ayan, yung best friend ko, si Norman. Alam na niya. Ngayon ko lang inopen ang buhay ko. Tayo, Chinky. I'm telling you. Kasi I'm almost on my last, chapter. Sabi ko, kailangan marinig ng iba. Kasi, ang sandigan ko lang talaga, kahit hanggang ngayon. Pati nung nagka-cancer ako, ang Panginoon. Yung achievement ko sa pelikula, alam ko, Panginoon nagbigay sa akin. Pamilya ko, anak ko, yung asawa ko, mga nabut ko sa buhay, Panginoon lang talaga. Tinatanong mo how I get to survive prayers. Alam mo, pag umiyak ako, yung naiyak ako sa hirap, the next day may sagot. Like ito, recent lang, yung nagka-cancer ako. Sabi ko, Lord, kung kukunin mo ako, kunin mo ako. Huwag mo nang pahirapan kasi I don't have that much money to leave my children. Only education. Alam mo, sabi ng bunso ko, Daddy, don't die on me. And they prayed. Doon ako naniwala na. Mahala ko ng Panginoon. Dindong, ang curious lang talaga ako. Nung bata ka, syempre na-experience mo yun, umiyak ka ba? Oo, madalas. I cry inside my room. Hindi ko pinapakita kahit sa mga tatay-nanay. Umiyak lang ako sa harapan nila pagka nagagalit ako at sinasabi ko sa kanila na ano ba kung nagawa kong kasalanan. Tapos, eto na naman ho tayo, lagi na lang ako, mga ganon. Sabi ko, alam ko naman kung posisyon ko dito sa bahay. Oo, alam ko, anak nyo ko. Kasi nga, yun ang gusto nila. Naririnig naman ng mga tao, diba? Pero kahit tatarin ko nga ho yung buto ko, hindi ako makakabayad sa'yo. Hayaan nyo, sigurado ko kahit 5, babayaran ko. Kaya ang ginawa ko, may property siya. I was starting to have a connection kasi nag-aartista na ako. Naparenta ko yung property niya 1997 sa KFC. Until now, still existing. Na-enjoy niya yung pag-rent noon kasi dati 12,000 lang kinikita. KFC, 60,000 na. 10% acceleration. Tama. Bayad ng taxes. Tuwa ng tatay ko. Hanggang namatay, kami pa rin nakikinabang. Kaya lang, wala pa rin yun. What do you mean wala pa rin yun? Nagalit pa rin. Pumunta siya sa KFC. Magkano kinita ng anak ko sa lupa ko? Napupunta naman sa kanya. Hindi, baka yung commission dapat sa kanya din daw. Anong commission? Isang beses lang naman yung commission? Hindi, yung sa akin, kunin mo na yung kunin mo. Pero hindi mo nakita yung effort ko na trying to be karapat-dapat maging isang anak mo. Pinalaki mo, nagbabayad, tanaw lang ako sa mga utang na loob ko. Kaya ginawa ko yan para ma-enjoy mo buhay mo. Diba? Hindi naman kami paparty doon eh. Kasi pera mo yan, lupa mo yan. Diba? Yung nagalit pa.
Pinahiya pa ako dun sa KFC. Guys, alam nyo, ito lang habang kinakwento ni Dindo, no? Yung parang, nakaka-relate ba kayo na parang minsan sa mga magulang natin mismo, na kahit anong gawin mo, parang parati ka na lang mali. At hindi lang parati kang mali. It seems like you are never good enough. Alam mo, naalala ko yung Dindo. Kapag kinikwento mo, kaya medyo affected ako na hindi ako kasi mapaaral na hindi ako magaling mag-aral. Grades ko, baksak 60 plus. Sumikap ako, nagsikap ako. Tapos nung nag-75 ako, pasang awa, tuwang-tuwa na ako. Pinakita ko sa tatay ko. Nung nag-75 ako, alam mo sabi sa akin ng tatay ko nun, hindi ka tumulad sa kapatid mo, 80 plus. Yung parang May comparison lagi. feeling ko, no matter how hard I Yes. try, it's never good enough. Kaya, alam mo, ang hirap. Mind you, Chiki, hindi ko sinasabing masama yung mga gulang na kinalakihan Alam ko. Ang nakikita ko lang at naintindihan ko lang ngayon, kasi magulang na ako. Oo. Galit sila dun sa mga tao kung sino man yung magulang ko. Kasi iniwan kanila and they don't know what to do. Kasi wala naman libro para mag-alaga ka ng ampon. Tama. Diba? Wala namang libro rin para mag-alaga ng anak ng panahon na yun. Diba? Tapos, syempre, meron ka ng concern doon sa tatlo, may nadagdag na isa. Diba? So, naintindihan ko sila. Pero, hindi ko lang maintindihan yung buhat. Wala ko naalala na na-appreciate nila ako. Eto, nag-artista na nga ako. Minsan, sabi ko, mag-a-appreciate sila kasi gumagaling na ako sa pelikula. Alam mo sabi nila? Alam mo kung hindi kita ginipet? Alam mo kung hindi kita pinahirapan sa buhay, hindi ka gagaling. And you tell me how hard I tried praying. Sabi ko, Lord, just give me the heart and the soul na to understand. Alam mo, binigay niya kasi hindi ako nagwala eh. Pero, ilang taong ka na nun? Nung I was about 30. Ba't ka nakatira pa sa bahay? Umalis na ako, naka-separate na ako. Kaya nung bumabalik ako at grocery, sumusuport, syempre, di ba? Yan. Ganun pa rin. No? Pag kami, may gathering yun hindi kaming one-on-one. Alam mo kung hindi ko ginipit yan, hindi ko nahirapan sa buhay yan, hindi asenso yan. Ano itong tatay mo? Filipino? Chinese ba to? Filipino. Well, ang military. Diba? So, alam mo na kagad, there was a time, ito pa, paano hindi mo isiping ampung ka? Lahat ng mga kapatid mong kinalakihan mo, pare-pareho kayo gumigising maaga, ikaw gusto mong magising maaga para linisin kotse. Lord, sasabihin ko lang kasi medyo, para maintindihan nila gaano kasakit. Kukuha ng basang dimpo, ice water, ibabato sa mukha mo. Sa umaga para gumising ka. Sisipain niyo pa ako pag ginigising ako. Kaya pag hinawa ko yung pa ako, pag natulog ako, Trauma. hanggang ngayon. Guys, I want you to be also honest with yourself. Itong mga bagay na ito ay napakahirap ikwento. Pero minsan kailangan. Bakit? Kasi pag hindi natin inilabas to, hindi mag-heal Alam ng mga kaibigan ko, portion of it. Yung mga details, mas marami. Asawa ko ang nakaalam. Kaya lang, unfortunately, she died. Kailangan mo talaga ilabas. Ako, kaya ko lang ina-announce ngayon, hindi dahil para pamukhang masama yung magulang na kinalakihan ko. Ang sa akin lang, lahat ng problema talaga, Panginoon lang talaga intindi sa'yo. Yun lang ho yung sinasabi ko dito. Hindi ko sinasabi na, grabe naman yung kunikwento mo, exaggerated ka naman. Hindi ho yun Alam ko, may pinanggagalingan yung problema na to Yung galit nila, may galit sila sa akin pumupunta. Maybe sa trabaho, yung bigat ng sinisigawan sila ng boss nila, sa akin binabato Tama. Kasi naiintindihan ko minsan, galing kayo opisina, galit kayo sa akin. Nakaupo lang ako dito. Sabi niyo, mag-aral ako. Alam mo, there was a time na wala kang magawa dito. Nakita mo yung Webster na dictionary, basahin mo. Kaya nalaman ko may yung double A na letter AA. May meaning pala yun. Pero alam mo din doon habang lang, siguro tama yung sinasabi mo inuunawa mo sila pero para mas maunawaan mo. Dalawang bagay. Una, wala rin nagturo sa mga magulang mo na umampon sa inyo. Hindi ba katulad ngayon, sa panahon ng teknolohiya, maraming pwede tayong paghugutan. Pangalawa, itong realidad. Ang mga taong nasaktan, nanakit ng kapwa, hurting people, hurt other people. I'm sure yung adoptive father mo, nasaktan din yun Maybe physical, maybe emotional, correct. So, yung parang siguro sinabi rin niya sa sarili niya, nako, pag ako nagkaanak, hindi ko gagawin to sa anak o sa ibang tao. Pero dahil nga hindi nag-heal yung pangyayari niyon sa buhay, na ilalabas. Ako nga nung sinasabi ko na treatment nila, mabait naman sila Kaya lang,
every time na meron silang problema at na-stress, magtago ka na din do. Magtago ka na din do. Puputukan ka na naman, kumbaga. Kaya minsan, there was a time na pagising ko, pupunta na ako sa kapitbahay. Kumbaga, doon ako maghapon. Yun na yung ano eh, no? Outlet ko. O kaya magte-tennis ako. Kaya ako natutong mag-tennis. Kasi una, nagpupulot boy lang ako. Kasi parang may magawa nga at ayoko nga sa bahay. Kasi it's either masisigawan o mapapalo. Pareho lang tayo. Yun yung reality ng ano ko eh, nung childhood ko eh. Dahil medyo magulo rin sa bahay. So, pumupunta ako sa bahay na maayos ang pamilya, buong pamilya. Na, yun nga, nakikita ko silang masaya, tumatawa. Again, hindi naman kasalanan ng magulang ko yun eh. Pero yun nga, yung parang sobrang stressful. Lalo na yung parents ko, they always fight and talk about money during those times. Correct. Super stressful. Oo. Hindi, ang pera noon, pagka nabawasan ng parang piso, ikaw na ang pinakamasamang tao. Kasi, di ba? Hirap ng buhay noon. Thinking. Everywhere naman, anytime mahirap ang buhay. Kaya lang, sa akin, sabi kong gano'n, sana man lang. Kasi, pag nagalit sila, gagawa akong paraan. Kung hindi ko man masabi na personally sorry, magsusulat ako. Iiwan ko sa cabinet nila. Kaya hindi ko na uulitin, ganyan. So, paano ka nakalabas at naka-recover sa yung emotional and mental trauma mo? Kahit nasa labas naman ako, affected pa rin ako. Kahit nagkaasawa ako, tumira ako ng bahay, sila pa rin yung sinusuportahan ko yung magulang. Kumbaga, nagluluto ako ng pang Christmas, kunyari Christmas. Magluluto ako ng favorite na oxtang ng nanay. Papadala ko yun. Papahatid ko sa driver yun. Yung ganon. O kaya pasusundo ko sila para magka-reunion, yung ganyan. I never get to, maghigante. Or, kumbaga, I get to swallow everything kahit anong inabot ko. Sabi ko nga kahit anong gawin ko, may utang na loob ako dito. By the way, did you get a chance also na makausap mo yung tunay mong ama? No. I never had the courage. Kasi, ito lang yung sinabi ko Kung nung pinanganak ako, hindi ako tinanggap Tatanggapin ako at sasabihin, anak kita. Imposible Iniwan ako ng pareho. Tapos sasabihin ko, ikaw ba talaga tatay ko? Pwede pa-DNA tayo. Ikaw ba nanay ko talaga? Ba't mo ko iniwanan? Sa tingin mo, sasagutin ako. The mere fact na nung bata ako, iniwan niya na ako sa isang pamilya. Inabot ko to, dadagdagan ko pa rin. Hindi na nga maganda yung nakuha ko dito sa pamilya dahil ako ang lumalabas sa masama. Tapos pagdating sa inyo, lalabas din ako, hindi ako anak talaga. I mean, ang pinaka-blessing in disguise ko, hindi nasira ulo ko. Yeah. Dahil nga may Panginoon. Kasi, sabi ko, Lord, hindi ko kaya i-handle to. Pero kailan lang yun? When did you have really a true encounter with God? Bata pa lang. Kahit anong gawin mo. Kasi minsan minsan sasadyain ko na yung mali Kasi papaluin din naman ako May gawin akong tama, may gawin akong mali, papaluin ako. Minsan sinasadya ko na Pero pag alam kong mali ako, kunyari nakagasgas ako ng kotse dahil sa bisikleta, sinidya ko. Naging brata ko, kumbaga. Alam ko, aabot nagreklamo na yung nasagi ko. Alam ko, papaluin ako. Pero din ang gadasal ako, Lord, sorry, hindi mangyayari. So, in other words, Dindo, yung parang, yung rejection, right from the start, from your original parent. Number 2, rejection from your adopted parents. How did that affect you as a person when you were growing up already? Diba? Siyempre, nasa school ka na. I was expecting kung nireject ako ng mga magulang ko at saka ng foster parents ko. I will expect rejection from my friend. But I kept quiet and hoping that I will have a friend. Kumbaga. Sabi ko, hindi ako mapapansin ng isang tao kung malungkot ako. So kaya pag nakita mo ako, I'm a very jolly person. Ang layo. Ang layo. Hindi mo may imagine that I went through this trauma. Kasi nga, lagi ko sinasabi, pag may problema kayo, sa inyo yun, huwag mo yung kwento. Kaya alam ko nakakwento ngayon. Sabi ko nga, I'm on my latter part. Nagka-cancer nga ako, di ba? Nakasurvive ako. Isa yan sa significance ng sign ng Panginoon. Ng pagmamahal. Kung kailan mo makikitang nandyan ang Panginoon at buhay ang Panginoon, pag nasa gipit ka. Totoo. And that was the same instance na sinasabi ko sa iyo, tinatanong mo, paano ako nakasurvive sa lahat na yan? Ganyan pagka nagtrabaho ang Panginoon. Kaya ko lang nakikita nyo na ngayon lang ako sa Panginoon. Kasi meron ng mga movement, meron ng mga charismatic, spiritual, meron mga ganyan Pero noon pa lang, nakilala ko na siya. Gusto ko nga magpari noon. Kasi nga, akala ko, yung pagpari ko,
at nasa seminary na, lalayo na ako sa galit ng mga tao sa akin. Kasi lagi nila ako mali eh. So pagka nagpare ako, siguro mabait na tingin nila sa akin. Hindi pa rin ako pinayaan. So, umabot ka ba sa punto ng buhay mo na naging man-pleaser ka? No naman. Ang pinipilis ko lang, Panginoon, as much as possible, I will try to avoid doing things. Kaya lang, may mga bagay na ibibintang sa'yo na ginagawa mo to, ginagawa mo yan, nagawa mo to. Kunyari, isa lang yung nililigawan ko, tapos may maninira doon sa nililigawan ko. Nililigawan mo lahat eh. Pati yung mga ganon, lumalayo na ako. Kumbaga, marireject lang ako eh. So, nung nag-artista ako, sabi ko, sige, subok, ipe. Isang beses lang, I just wanna see myself on screen. Pero sa loob-loob ko, gusto kong malaman kung tatanggapin ako ng tao. Nung tinanggap ako ng tao, doon ko na naman nakita ang galaw ng Panginoon. Kasi after that movie, it never stopped until now. Anong pelikula yun? Footprints in the Sand muna. Talent lang ako noon. Oo. Kumbaga, Bitrol lang. tinggo 150. Alam mo Per naman day. pag 50 lang noon, di ba? 50 lang yung mga talent. No? Passerby yung tawag. Hindi, pero ako, kalaban ng bida. Wow. So, may dialogue. May Oo. dialogue. Yun. Tapos, yung major, kasi B-movie yun eh. Yung major, yun nga, ikasamoy puputok ko. After that movie, I signed, after 3 months nung sinowing yun, I signed 17 movies on the January. March, I signed about 19 movies. So on and so forth. Pumirma ka ng kontrata. Per day. Bali, 10 days. Kaya 5 days. Kontrata. Oo. Ano yun different production. Oo. Meron yung mga first production, merong umabot pa ako doon sa Leia. Oo. Naku, inabutan mo pa pala Yung Leia. last hora ng mga Leia movies. Oo. 90s na ako nag-umpisa, di ba? Guys, just to give you an idea, Leia Production po, yan yung yata yung may kambing yata eh. Yan ba may kambing Yes, o at tupa? saka ito yung mga panahon nila Susan Roses at saka nila Eddie Garcia na movies, yung black and white. Oo. Yan. Ay, umabot ka ng black and Hindi ako umabot. Yun yung black and white na Leia. Colored na nun. Grabe. Alam mo, Lindo, alam mo, habang kinikwento mo lahat to, I cannot just imagine. Lalim, no? Sobra. Yung parang, and I really thank you for being honest and kasi hindi lang to para sa iyo eh. Pero para sa madaming tao na ganun din, na parang tinatago. Marami. Yun lang pasalamat ko rin eh. Usually, yung mga tao nagtatagong ganito, yun yung mga nagbe-breakdown. Yun sa lalim ng inabot. Kung makukwento ko pa yung pinakamalala na inabot ko sa sitwasyon, it may be in my house or it may be with my siblings. Unbearable. So right now, move forward na tayo. Yun nga. So, nag-movies ka, na-build mo yung confidence mo. Yeah. Parang syempre, di ba, nakikilala ka na, na-acknowledge ka na eh. Yeah. Na yan ang, di ba, yan ang parang sa totoo lang, yan ang gusto natin. Eh. Yes. Di ba, kasi hindi natin makuha yung acknowledgement sa tatay natin, eh, tsaka sa ano eh. Sa relatives na lang. Oo, di ba? Pero ngayon, na-acknowledge na tayo ng tao. So, paano naman nakatulong sa iyo? Mas lalo kong nakitang gumalaw ang Panginoon. Kasi di ba sa industriya natin, sa industriya ho namin, kailangan noon, pagka artista ka, kailangan relative ka, may dugo ka. Di ba? At saka dapat buha po ka. At saka hindi. Excuse me. Hawak ka ng production. Ay, oo. Di ba? Oo. Parang sila Rogelio de la Rosa, sila talagang ka. Papasikating ka. Tsaka hindi, marunong kang kumanta, marunong kang sumayaw, lahat yon, di ba? Dito ko lang nakita yung from zero, bigla akong nagkaroon ng identity. Nagkaroon ako ng character. Naumpisahan ko yung bagong generation ng kontrabida, nagkaroon ng itsura. Hindi ko sinasabing walang itsura yung mga dating kontrabida. Huwag ho kayong magagalit doon. Ang sinasabi ko lang, nagkaroon ng panibago. A different character. Kasi, nagbihis na, di ba? Decente na. Kaya anong taon yun? Mga 88, 89. Ay, sabay tayo. Kaya nga. Ito yung mga Miami Vice. Oo. That time, di ba? Miami Vice, mga kontrabida doon, Vicente. Sinabi ko kay Ipe noon, Ipe, kung gagawin mo ang kontrabida, I want you to watch this. Two Moon Junction, yung character doon ng artista doon, siya nag-assemble ng mga Ferris wheel. Pero ang ganda ng character, sabi ko, ito gawin natin kontrabida, Vicente, ganyan. Ano sabi ni Ipe during that time? No, basta naintindihan naman ni Ipe. Tapos sabi niya gano'n, sige Dindo, gusto ko yan. Yung pagpasok mo, hindi nila alam kung kontrabida ka or bida. After that movie, eto na, Miguel Rodriguez, dumansan, naging gwapo na lahat ng mga... sorry. Ipe po si Philip Salvador po. We call him Kuya Ipe. Yun po. Yun, sige. Yung aking mentor, siya ho nakadiscover sa akin. At kung walang Philip Salvador, walang Dindo. Oo, definitely yun. Laki ng utang na loob ko. So, nung nag-artista ako, I was doing movies like you could never imagine na kaya pala yun. By the way, yun nga, itong point na yun, siyempre, yung channel ko, it's about personal finance. So,
prior to you becoming an artista, ilang taong ka na nung nag-artista ka? Mag 30. 30. Oo. So, below 30, kumikita ka na rin. Ano yung pinagkakakitaan mo during that Unang time? trabaho ko was future commodities. I was trading mga Hong Kong soy, Tokyo rubber, na pagka umakyat yung parang siyang value. stocks. Stocks. Oo. Umakyat yung value sa stock market, doon ka lang kumikita. Pagbaba, lugi ka na. Sa futures, hindi. Meron ka rin kikitain. Oo. Kasi nakuha mo na, di ibenta mo lang doon sa puhunan mo, panalo ka pa rin kasi hindi, yung loss mo hindi ganun kalaki. Kasi nagamit mo na kumbaga. So, pwede mo pa rin ibenta. So, I've worked for about a year. Tapos, money market, trading, pinirate ako. Tapos, nagtayo kami ng talyer ng kaibigan ko. Doon na yung pinaka-last before nag-artista ako. Nung nag-artista naman ako, ang ginawa ko, nung kumikita ako, nagpaaral ako ng mga pinsan. Pero hindi, gusto ko malaman yung figure. Siyempre, nung una, nung nag-umpisa ka, magkano mga kinikita mo during that time? Hindi. Umpisahan natin sa nag-umpisa ako ng Elias Panique as talent. Nag-talent ako. Pinatalent ako ni Ipe. Sabi niya gano'n. So, sabi niya, talent ha. Kinuha ko ngayon ni Don Ramon Revilla. Dindo, tatay ko kasi, and Ramon Revilla, work at customs. Doon ng Interpol sa So, nagtrabaho sila sa customs na matagal din. Sabi ni Don Ramon, sige, kuha kita pelikula. Alam mo ginawa niya sa akin? Ginawa niya ako manananggal na lalaki. Tinanggap ko yun! May clip pa kaya yun? Meron. Elias Panique, meron. Okay. Tapos umati pa yung umati pa yung katawan ko. Tapos, may prosthetic yun and everything. Nasa taas ako ng puno ng parang old tree. Tapos may pakpak na doon, naggumaganon. Pinaakyat ako, pinahubad ako sa Cavite shooting sa may Amadeo. Hindi malamig. Doon ako pinapakain sa taas. Hindi ako pwedeng bumaba. Tanong mo magkano? 350. 300 pesos and 50. Oo, dati kasi 150 lang Tapos nagtatalent ako noon bago ako mag-artista ng nagtatalent ako sa mga teleserye, telenovela noon at saka telesine. TV naman to, TV. Kay Chat Silayan na TV. Tapos ang guest niya si Techi Agbayani. Tapos ang pabango ko noon Dracar. Social. Hindi kasi, di ba, yung itim middle yun class. Middle class ka. So may mga Dracar yung tatay ko, di kinuha ko. Hindi ko alam, gusto ni Techi Agbayani yung amoy ng Dracar. May I embrace you? Kasi siyempre, talent ka lang. Embrace, di ba? Naakap ka ng Techi Agbayani, playmate, di ba? Nakita ko ng director at saka ng producer. Pinatawag ako, inabot sa akin yung talent. Umuwi ka na! Inabot ko rin yun. Bakit? Ba't ka pinauwi? Nagselos ako, inakap ni Techi, hindi sila. Labo naman. Inabot ko rin yun. Kaya yung rejection sa akin, napaka-easy tanggapin. Pati doon. Tapos, ayun, may mga rejection ng di ba? Sige, let's talk about that. Since nandyan na tayo sa topic din, ano yung hindi mo makalimutan na mapait na nangyari sa'yo nung time ng... Lahat? The totality? No, yung artista. Siyempre yung mga ganun. May ginawa kami ni, Ninong Ran. Sabi niya, dito may gagawin tayo pelikula. Ikaw ang mayor, ako hepe. Tapos, basta, pinaka-finale natin ganito. Babarilin ako ni governor. Mawawalan ako ng weapon. Ikaw, say yung 357, tinamaan ka na. Ang gagawin mo, ibabato mo sa sasaluhin ni Fernando po sa ere, puputukan niya yun. Nakunan na namin yun. Mabuting mayor ka nun. Mabuting mayor. Bida na sana ako nun. Tapos, nung sinushoot yun, ang daming malas, nalubog yung, nagsushoot sila sa dagat, nalubog yung camera. Di ba yung camera nun, mamahal. Tapos namatay yung mami ni Fernando po. Shineld na. Lungkot na lungkot ako kasi, siya lang kasi naniniwala sa akin na, first time ko nakaramdam ng may tatay. The king yun di ba? Tsaka hindi, nung kinuha niya ako, pinatawag niya ako, pinasara niya yung dubbing, pinasundo niya ako, tapos sabi niya ganun, Brad, ayaw mo raw gumawa pelikula sa akin, sabi ni Fernando po. Ako, sinagot ko, pustahan ho tayo, kwento ko sa tatay ko to, hindi maniniwala ka, inuman ko kayo ngayon Kasi nga, Fernando po, di ba, wala namang tatawagin ka na isang hari. Nag-uumpisa pa lang ako nun, kumbaga. Tapos, mahal ka raw. Kinuha ko kaagad yung beer, kinusto. Tawagin niyo ng fight instructor niyo, mag-fight scene kami dyan sa parking lot. Sino nagsabi? Si FPJ o ikaw? Hindi, ako nagsabi, nung nag-toss ako, bayad na ho kayo. Tawagin mo na yung fight instructor. Game na tayo. Kasi hindi ko pwede presyuhan kayo. Naman. The mere fact na kainuman ko nga kayo, hindi maniniwala. Gagawa pa tayong pelikula. Hindi, you mean that? Oo,
Oo, sabi ko, ang dami nga ako nagsasabi sa akin na ano, ang swerte mo pagka nakagawa kang pelikula kay ano. As a matter of fact, di ba? Yung ika nga, masuntok ka nga ni FPJ, parang ano na yun. The mere fact na pinatawag ka, sabi ko, akala ko trip-trip lang eh. Alam mo naman si Manong Ron, mahilig mag good time eh. Pero it took time It wasn't that quick nung gumawa kami pelikula. Pitong Gatang. Gaano katagal? 2 years. Wow! Yeah. Tapos lahat na lang ng pelikula ko siguro, I was making ng mga 50, 60 movies. Lahat na naalala ng pelikula kay Fernando po. Hindi na naalala yung kila Bong, kila Daboy. Pero may trivia ako ng konti. Sige. Kay FPJ. Grabe yun, hindi ko makalimutan. Witness din ako eh. Bahay ni Randy Santiago. Di ba? Hawi ba ako ni Randy? Ano yun eh. So, witness ako na, alam mo naman, pag uminom ng beer yun, di ba? Dire-diretso yan eh. At saka may habit siya, pag umiinom siya, minsan binabalik niya sa baso. Di ba? Yung parang... Hindi, sa bote. Lalagok yan. Pagbaba niya, hindi ako babaded. Pinapanood ko ngayon. Sabi ko, nung binabalik mo Oo, yun nga. Tapos sabi niya gano'n, sige, isumbong mo sa kanila, popoksahin kita dito. yun. Yeah? Ganun siya. Ito ang nangyari. Inside story, first time nyo maririnig to. Chismis to. Okay, game. So, anong nangyari? Nagkaraoke. Mahilig. Kanta yun. Mahilig. Todo. Kumanta siya. My Way. Syempre, di tapos na. Mami, ang konti. Si Cesar Montana nandun. Kumanta rin. Patay. My Way din. Parang pinapakitaan ako. Patay. Ganun dating. Nakainom na si Manong Ran. Oo. Pagkatapos, kinausap niya si Sabi niya, are you saying that you're better than me? Totoo yun. Grabe yun. Totoo yun. Oo, pero ito yung nakakatuwa. Talagang niya, inipit niya talaga si Cesar, talagang putlang-putla na. Pero yung alam mo, ending, good time lang. Ang hilig sa good time nun. Kaya nung pinatawag ako, kala ko good time. Tinawagan ko kagad si Tata Dance. Dance Padilla, the old man. Si Manong pinapatawag ako eh. Basta ito, tip ko sa'yo. Pagka meron sinabi si Fernando pa sa'yo, umuo ka lang. Pagka hindi mo kaya, sabihin mo, kanta tayo. Puro yung mga kanta niya, puro classic at saka, old songs. Diba? Tapos Tagalog pa. Sabi ko, hindi ko talaga ako marunong eh. Kumbaga, sige, makikinig lang siya. Tapos, kinakausap ako. Gusto nang umuwi kasi nag-aaral, tiga Lyceum, mag-e-exam siya. Wala pang araw siya pang tuition fee, kaya siya nagtrabaho ng yun. Di, sabi niya, nahuli ako. Ano yan? Hindi ko alam nung uuwi na raw ho. Kasi kung kinento ko todo. Anong ginawa? Pinatawag si Tagle. Yung parang Susan Tagle. Yung parang production manager niya. Okay? No yung check eh. Binigyan, 15,000. Binigyan ng cash na 10,000. Sige, uwi ka na. Yun yung time na sarado na yung bar. 12 na, usually 12 na. Wala pang karaoke noon, piano bar lang. Piano bar lang, tapos kakanta ka doon sa yung piano bar, yung pianista hindi pinauwi. Mga waiters hindi pinauwi. Pero lahat yan binigyan. Lahat. Yun nga eh, guys, ito yung mga inside story. Number one, sobrang generous talaga ni The King or FPJ. Pero ito yun, isa pa ang trivia. Pag nandyan siya, umiinom siya sa party, bawal umuwi. Pag ikaw nauna ka umuwi, patay ka. Maalala niya kahit anong lasing. Di ba? Ayaw niya, iniiwanan siya. Oo, yun. Nun yung kabataan niya. Hindi ko raw inabot yun. Pinento lang sa akin. Brutal Carino yun. Karin yung brutal talaga si Manong Ran. Kaya pagka, ang tawag doon sa, meron mo siya akbay eh. Golden akbay yun. Alam mo bakit? Gusto niya, ikaw kukuha ng beer niya. Ikaw ang trusted niya. Pag ikaw taga-abot. Lagi, gagawin niya yun. Kahit na hindi ka uminom. Basta ikaw mag-aabot, di ba? Pansinin mo, pagka meron siyang favorite kahit na stuntman or basta nandun yun sa tabi. Ako nagpapasalamat ako kahit di kami nakagawa ng pelikula ni Kuya Ran. Maraming pagkakataon na nagkasama. Lagi kang hatak. Oo, lalo na pag pumupunta kami sa Kanlubang, sa may sa may tubuhan na shooting. Favorite niya 'yon. Oo. Kila Yulo. Yes. Hindi ko makalimutan 'yun. Sobra talagang ibang si Manong Ran yan. Kahit na hindi mo siya kasama sa pelikula, pag-aaralan niya yung buhay mo. Pag may problema ka, tutulong yan, hindi niya sasabihin sa'yo. Ganon si Manong Ran. Kaya nga nung kinuha ko si Ninong, sabi ko, Manong Ran, kukunin kita Ninong. Not because you're FPJ. And then what? Sabi mo, turuan mo paano ka nirespeto mo. I want to be the person that you are now. Isang bagay na natutunan mo kay The King, pakisamahan mo yung nasa baba. Grabe. Kasi sabi niya pag yan ang pinakasamahan mo yung nasa baba, yan ang magdadasal sa'yo para sumikat ka. Pakisamahan mo yung nasa taas at mayaman. Hindi naman nanonood ng sine yan Para pagdasal ka, na sumikat ka, hindi Pati kahit yung mga bida, pakisamahan
pakisamahan mo, hindi ka naman pasisikatin yan kasi magiging threat ka sa kanila. Pakisamahan mo, utility, stuntman, crew. Yan ang mag-aano sa'yo. At yan din ang magbubulong sa ibang director. Direct, kunin mo si hindi mabigat sa set. Oh. Guys, ito lang, inside story also. Rule of thumb ni FPJ, kung anong kinakain niya, yan ang kinakain ng lahat. Totoo yan. Totoo yan. Hindi ka, no offense meant, again, inside story to. Sa iba ang pagkain ng crew, iba ang pagkain ng artista. Lalo na pag babae. Yung leading lady, di ba? Pagka diet si leading lady, di ba? Bibili pa ni bida yun. Pero galit na galit talaga si FPJ yan. Nasubukan ko kasi tiga-bataan ako eh. Alam ko masarap yung mga alimango doon. Yabang ko, bili ako 5 kilo. Kasi siyempre, nakasweldo ko eh. Binigay ko. Sabi niya gano'n, "Oy, okay yan, mabait naman, anak, at makakain tayo." Tinawag na naman si Tagle. "Tagle, bili ka ng tanong mo kay Dindo saan binili to?" Oo. "Pabili ka pa, kainin mo lang." Sabi ko, "Nung sana sinabi mo sa akin, may pera ka ba?" Tahimik na lang ako. O nga naman, di ba? Alam niya eh. Yun lang ang kaya ko eh. Di ba? Alam niya, yung 5 kilo, magkakasa sa production. Alam niya, yun ang intention ko. Alam niya, hanggang doon lang pera ko. Para pakainin mo, pati crew at saka stuntman, di ba? Hindi mo na kaya yun. Ganun siya. So let's move on with your career right now. In terms of, syempre, 3 dekada ka na o 4. Sabihin mo na sa 1990, wag mo na ibilang yung nag-talent ako. Hindi ako linawin ko, hindi ako stuntman. Okay? Hindi ko kinakaya maging stuntman kasi mahirap po maging stuntman. Sobra. Mahirap. Hindi ho, kaya wag niyo ako i-compare doon. Magagaling ho yun. As kontrabida, as character. I play character roles. Kumbaga. Wag na natin bilangin yung nag-talent ako. Nung nag-workshop na ako sa pelikula, that was 1990. At saka yun yung first solid movie ko na first contract ko was 25,000. Binabayad ko kay Ipe. Kasi di ba, binigyan niya ako ng 25,000. Nung una, binabayad ko. Alam mo ginawa niya, pinunit niya yung cheque. Gamitin mo yan at pag dumating ang panahon na kaya mo na, tumulong ka. Wow. Ganun naman si Ipe. 25,000, 1980s? 1990. Pero malaki pa rin yun. Hindi. Considering that's about 75 to 90,000. And saka ang sweldo nun yata, nasa 3,000 ba a month? Tama. Sa opisina, mga 6,000. Oo, 6,000. Mga 6,000. Basic nun. Okay. So ngayon, nung kumikita ka na, nung syempre 25, 50,000, ikaw ba ay marunong mag-ipon? Honestly, I will be, hindi. Kasi, alam ko kasi yung mga tao, kasi nanggaling ako doon sa wala eh. Naramdaman ko yung walang pambili ng biogesic. Naramdaman ko yung bibili ka ng damit. So, lahat ng lumapit sa akin, mostly naman kamag-anak. Pero hindi, ikaw muna. Ikaw ba, kunyari, siyempre, ngayon ka lang nakakita ng kumita eh. Would you say yan na isang sa pinakamalaking kinita mo, yung 25,000, yung first? Nung time na yun? Oo. Ang ginawa ko, bumili akong damit. Oo nga, siyempre, parang sarili mo na. Hindi, pang shooting. Pang shooting. Kasi, napansin ko, yung mga bida, may wardrobe. Tapos, gusto ko, yung damit nila, ganun din. Maayos. Hindi, branded. So, yun ang ginawa ko. Di ba, may Marlboro na, nag-Marlboro din ako na maong. Marlboro na belt. Kumbaga. So, lumevel up, naka-guess. Hindi, para pagka nakita sa screen, uy, guess yan. Uy, Marlboro yan. Hindi ka lumalayo doon sa character nung sinabi ng magulang ko, isa pa yon. Dito, pwede ka na muna huminto kasi mag-medicine yung kapatid mo. So, hinto ako. So, anyway, nagtrabaho ako. Nakatikim na sweldo, hindi na naman nag-aral. Anyway, so, eto na. Naintindihan ko how to market myself. Kaya, wala akong manager noon. Until now, I get to market myself. I get to call directors, I get to call producers. Ang sinasabi ko lang, lalo na sa mga bida, kunyari, baka naman pwede akong sama mo dyan, ballpen lang katapat niyan. Kesa naman utangan kita. Anong ibig sabihin ng ballpen? Ilagay mo lang ako sa casting. Isusulat mo lang, Dindo Arroyo. Kesa naman utangan kita ngayon. Babayaran ko rin naman eh. Kaya lang, tatrabahuin ko na lang. Tama. Tapos hindi kita papahiyain. Medyo nakakatsamba. Ganun pa rin. Kinukuha pa rin. So, yung pinakamalaking kinita, hindi mo na kailangan sabihin yung amount, di ba? Yung nung pinakamalaking kontrata na nakuha mo. Nakabili ako ng kotse. Nakapagpag-graduate ako ng architect. Tsaka that was close to about, at that time, malaki na yun na 300,000. Wow. It's an international movie. Pero anong taon yun? 92, 93. Uy, malaki yun. I know. 3 milyon yun. Ang halaga nun. I know. Kaya nga nagpa-aral ako. Tapos, saan? Money market lang. Time deposit.
Kumbaga. Tapos, yun yung nauso na ATM. Nangolekta ako, puro ATM. Kasi alam ko may mga pera ako doon, so bibigyan ako ATM. Pero isa lang nilalabas. Tapos nasa, nasa cabinet ko yun. Umabot ka rin ba sa punto ng buhay mo na talagang, syempre, ang pelikula, di ba? Hindi yan, parati. Yun nga, parang, kaya nga ako lumabas noon during that time. 87 to 94 ako Na-realize ko, Dindo, you're only good as your last call slip and, picture. May panahon man na talagang tagtuyot. Masasabi kong tagtuyot nung humina na yung industriya. Oo nga. Yung nagkaroon na ng mga piracy. Tama. At saka yung pito-pito. Mm. Diba? Pero yung pito-pito, pinatulang ko rin yan. Oo nga. Ang kasarapan ko lang siguro, hindi ko tinaas yung presyo ko. Ginawa kong, sabi ko nga, I get to market myself. Oo nga, ang dami kong ang pera, pero ang dami kong sweldo. Pero isang pelikula lang. Pagka marami kang pelikula, kukunti lang yung sweldo mo, sasabihin pa ng director, magaling to, bakit ang daming pelikula? Kunin ko nga. So, yun yung naging strategy ko. So, hindi malalaki. Pero, umaabot sa punto, minsan pag uuwi ako, 70,000, nasa bulsa ko. At that time, may 70,000 ka. Pero apat na pelikula yun. Kumbaga, nagkaipon-ipon. So, that's the way I get to save noon. Kumbaga, puro meron pa nga showing na yung pelikula hindi pa bayad eh. Alam mo na kung saan yan. Itatago na lang natin sa pangalan. Grabe, mukhang alam na alam ko. Hindi na namin babanggit ang pangalan. Basta pag nag-issue yan, PDC pa yun. Yan, cross-check na. Hindi pa. Post-dated. Kung gusto mo discounting, meron pang discount na 5% ba? Ito, masakit. Kamag-anak din niya, yung nagpa-front. Pero pera pa rin niya yun. Exactly. So, ang ibig sabihin po niya, kunyari, binayaran po kami ng 10,000. Kung gusto mo maging cash yan, kasi PDC nga. 10%. 5% or 10%. Grabe, no? Ang galing. Depende sa haba, Oo. Depende pa sa haba. Alam mo bakit niya ginagawa yun? Bakit? Kasi yung mga sinihan, ka-partner niya. Di ba sa sinihan, cash? Yung sinihan na yon, di babayaran siya. Gagawin tayo time deposit kasi may pera din si sinihan. Di malaking amount. So pag time deposit, malaki yung interest. Hati sila. Kaya mag-iiso ngayon siya. Para patagalin. Yung kinita ngayon ng time deposit, yun ang pambabayad niya. At saka hindi lang yun. Mismo kung diniscount nga niya, kumita na siya doon. Yun na nga. Isa pa yun. Galing talaga. Pero kita mo naman, di ba? Ang dami naman natin naging artista. Dahil sa kanya. Di ba? Pero utang na loob din natin, katutuusin. So ngayon, yun nga, dahil dyan, ang dami mong recognition and awards. Yeah. Pwede ba nating pag-usapan na? Sige. Noon kasi, Chinky, ang pangarap ko noon, makakuha ng award ng mga Film Academy, FAMAS, or yan. But I never got a chance to get, meteor roles. Alam mo ba kung sino idol ko sa pelikula? Sino? Christopher De Leon, saka Philip Salvador. Puro dramatic actor. Wow. Until nag-action si Ipe, I had a chance to, nagkaroon ako ng opening doon. Tapos, ito nakakatawa. Di ba, idol ko si Christopher. Huling ginawa kong project is with Christopher De Leon. Saan? Batang Quiapo. Nag-abot kayo? Hindi, ako ang alalay niya. Ako kanang kamay niya. Tapos, ang dami nagsabi na you were doing great kasi hindi ka lumayo kay Christopher, yung character. Ako naman, of course, kasi po sa industriya, pag hindi ho kayo nag-aral at hindi niyo talaga minahal ang trabaho niyo, lalamunin kayo ng artista na magaling. So, I was aware nung Christopher. Sinabi ko, Christopher, idol kita. It is my dream and my pleasure. So, anong ibig mo sabihin? Ang ibig mo sabihin, since the time ng 1990s, hanggang hindi kayo nagkaroon ng opportunity. Wala. Kasi drama siya. Wow. Ito lang yun. Kaya nga nakakatawa eh. Grabe. Tapos, ito pa yung malaking break. Nakilala ko ng mga tao lalo ngayon na relive, di ba? Pumutok ako ng 90s. Nabuhay na naman ulit ngayon. Pero umabot ka rin ng probinsyano eh. Galit na galit nga ako sa probinsyano eh. Hindi. Ito, mas minahal kasi ako. Naging close kami doon sa character. Naging parang kaming magkapatid ni Christopher. Ni Boyet. Oo. Kumbaga, nagkaroon kami ng rapport. Siyempre, Boyet De Leon. Di ba? Pag hindi ka magaling dyan, iwanan ka niyan. Grabe. At saka ito lang, FYI, hindi lang magaling yun. Pero sorry to say, parang dapat maingat ka kung supporting role ka. Wag mong sasapawan yung respeto yan eh. Di ba? Kahit na... Old technique. Sabi nga niya may mga ibang artista, umaarte na, inaagawan pa nila yung sarili nila. Yung character. Kaya nga, sa kanya naman, with Christopher, siya yung nag-guide. Rehearsal kami.
Siya nagsasabi sa'yo. Tuturuan niya ako. Di na, nanaaliw ako. Tapos pag nag-take kami, teka, ba't ang lalalim ng mga dialogue ko? Tapos si Dindo, bibigyan nyo lang na mas maganda yung exposure. Ba't di nyo bigyan ng mahabang dialogue? Kaya niya. Ginaganon pa para binibida ka pa. Galing. Oo, kaya sabi ko, wow, iba yung Christopher De Leon. Kaya doon mo rin makikita na secure ang isang artista. Kung willing siya na iangat. Hindi siya sawapang. I was right to idolize the guy. Okay, sige, bago tayo mag-awarding pero isa pa, since nandito na tayo sa BQ, sa Batang Quiapo, syempre may personal encounter ka rin kay Coco Martin. Alam mo, unfortunately, wala kaming dito. I never had a chance na eksena with Coco. Kasi, kanang kamay ako ni Christopher. So, ang eksena namin, Christopher. By the time nagkaroon ng encounter si Christopher De Leon at saka si Coco, wala na ako sa eksena. Yeah, but still, I know na hindi. Pero sa set, nag-meet kayo. Hindi. Nakakausap mo. Hindi. Ang kaaliwa lang kay Direk Coco, kaya siya siguro kumukuha ng mga veteran actors. Hindi na niya kailangan turuan Sasabihan lang niya. Oo. Di ba? Less work sa kanya Tito Boyet, ito lang yung dialogue mo, ganyan. Sige, bahala ka na. Magbibigay lang siya ng eksena. Tapos, kayo na bahala mag-deliver. Tito Dindo, Tatay Dindo, ito, puputo ka dito. Bahala ka na. Siya nagdedirect Pati sa inyo, sa eksena nyo. Pati, bari lang. Oo. Siya rin, kumbaga. Tapos, teka, ang sagwa ng angulo mo kay Tito Boyet or ganyan. Sino-correct mo talaga. Alam niya yung ganda ng shot na tapos sabi niya, ang gwapo ni Tito Boyet. Yan talagang, siya, viewer siya, talagang. Fan, no? Oo, magaling siya talaga, grabe. Hindi ko binabola dahil nasa Batang Quiapo ako. Ang galing. He has the eye for good actors. Galing talaga. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makasama siya Malay mo. Pero hindi kamuntikan na. Hindi, malay mo, itong gagawin nila, meron silang gagawin. Basta, mga comedians naman bibigyan break. Ay, naku. Na. Dramatic actor na ako Ganun ba? nga pala. Awards you're talking kasi about. Grabe talaga to si Coco. Pero ito lang yung bago pa doon, meron siyang isang parang teleserye na bago yung may sword siya. Yeah. I forget that During that time, kinakas ako doon. Pero hindi na para sa akin. Kasi nga iba na yung career ko. Tapos nung minsan sa probinsyano, tinawagan din ako. Kung pwede daw. Alam mo role ko? Drug lord. Gagawin akong drug. Di ba? During that time. Yeah. Pero as much as gusto ko makasama. At saka ang dami mong talks noon Ang dami mong hawak noon That time. Correct. Pero baka hindi maniwala hindi yun. Imagine mo, mapanood ako sa probinsyano drug lord tapos nagbibigay ako ng talk. Hindi ka paniniwalaan Hindi magiging Kaya nga, hindi ko na rin tinanggap. Pero Direk Coco, just in case na nanonood ka, talagang lodi na lodi kita. So ngayon, yung awards naman. Guys, ito, hawak na natin yung mga award. Anong gusto mong unahin natin? Ito muna. Gintong Parangal 2022. Yes. Nung tinawagan nila ako, I never get to expect na parang sabi ko, anong award yan? Nagsama-sama kami mga direktor, mga lawyers at lahat at magbibigay kami ng mga awards sa mga lawyers, doctors, ganyan. At kayo, napili namin sa industriya naman. Sabi ko, kontrabida ako. Hindi ho yun You lasted so long and lahat ng yung buhay nyo, napakalinis. You have a clean slate about your life. Maganda kayong maging model. Wow. Yun yung sinabi nila na kahit kontrabida kayo, you're living in a very decent life. Tapos may anak, alam nila yung history. They get to investigate first kung talagang deserving ka. Then they will send the nomination, magvo-vote yung nila. Ito ay natatanging Gintong Parangal bilang mahusay na veteranong aktor sa pelikula. Tapos, it all started in one, ang pinakauna is The Famas. Itong Famas, ito naman to. Dream ko nga, magkaroon ng award. Grabe, sa Famas. Binigyan lahat ng mga veterano at veterana. Sila Divina Valencia, ganyan. Nagulat ako. Ibang batch yun, di ba? Sabi ko gano'n. Ibang dekada yun. Pero nung sinabi nila, we're recognizing your work. Sabi ko, kasi alam nila how many films I made. Kumbaga, di ba, may mga track record silang ganyan. Because of what you have done, yung mga pelikula mo, deserving ka magkaroon, sabi ko, thank you. First award ko in my life. Kasi nga, sa akin kasi, ang measurement ng
award is not para pagyabang. Ibig sabihin, merong nakukuha ang tao sa'yo or may nakikitang mga maayos na ginagawa mo. Or nakikita nila gaano mo kamahal yung Ang trabaho industriya. mo. Oo. Sabi ko, sige, I will get that. Together with Efren Reyes. Nauna pa sa akin si Efren Reyes, di ba? So, since then, sabi ko, thank you, Lord. Tapos nagsunod-sunod na. Ito naman, itong award na ito, ano ito? Alam mo, I've lost track. I have about 21 na yata. Wow. Na puro yung mga ganyang awards. Ang ko lang, ang pinakamatabang tumataba ang puso ko. Dati kasi akala ko puro bida lang ang binibigyan ng award. Oo. Di ba? Totoo. Di ba? Totoo naman eh. Di ba? As a matter of fact, come to think of it, honestly, Yeah. wala pa akong naalala na offense na binigyan talaga ng award ng kontrabida. Yeah. Kasi ngayon lang nila pinapalitan yung vision ng tao na hindi porket character actor ka, you are not an actor. You're not a good actor. Kasi 'di ba, dito nga sorry, sad to say, hindi naman sa pag gumawa kang commercial, ang kinukuha lang bida kasi good image. Pero tignan mo yung pagkatao nung hindi good image. Tapos yung kontrabida, good image pero bad roles. Ba't hindi kinukuha? O kung kukunin man, ang layo pa rin ng talent fee. Diba? May mga gwapo na namang artista na kontrabida, diba? But what I'm saying, siguro kasi kinalakihan yun eh. Diba? Stigma na. Oo kaya ang hirap i-outgrow yung Pero sasabi lang namin, kaya bakit ang bida sa commercial, ang laki ng bayad, 22 million, tapos 22,000. 22 pa rin naman. Oo, 22 lang. Oo, pero yun lang nga, the difference. Pero yun nga, doon sa nagbibigay ng awards, except pati FAMAS and everybody. Thank you po. Yung ginagawa ng yung ginagawa ng mga ganitong awards po, nakakataba ng puso. And lalo pa namin nung pinipilit na mag-aral at mahalin ng trabaho. Kasi nga kayo nagbibigay ng kuryente, ng electricity para mabuhay ulit ang career namin. And Dindo, una nagpapasalamat ako, Dindo, for the opportunity and the trust that you have given me. Thank you rin. Oo. We're good friends and alam mo naman na laging nandito ako para sa iyo. Salamat. At saka ako talagang sobra akong proud sa iyo. Thank you. Super. Siyempre, maliit lang industriya natin. Nakikita tayo sa Star Olympics. Yes. At napapanood ko sana, panoorin niyo na rin kung gaano tong kagaling mag-basketball. Wow, those were the days, yes. Oo, grabe. Para sa height ko noon, I was medyo Anong height mo? 6'2". Oo, 6'2". Si Richard Gomez din 6'2". Tall, dark, and handsome si Richard, di ba? Oo. Ako tall, dark. Pumuro ko, ha? At least, hindi, wala lang yung handsome. Hindi, tall, dark, darker. Yan! But I'm saying, inanong ko nga, kinocentrate ko yung sarili ko sa sports kasi. Nag-varsity ako ng tennis, high school and college. So, yun nga, talagang, I want to tell you this. I just want to tell you na I'm really so proud of. Thank you. And then, mas lalong lumalim ang paghanga ko sa iyo dahil sa matindi mong pinagdaanan at naging ganito yung pagkatao mo. Sobra akong saludo sa iyo. Kaya nga, gusto kong sabihin sa iyo ngayon na kung may mga taong nakikinig at nanonood sa iyo ngayon na ganun din pinagdaanan, rejection after rejection, kahit na sila yung tunay na anak, feeling nila, parang sila, ano yung masasabi sa kanila? Isa lang kasi ang lagi ko sinasabi noon, nung lahat nito nangyayari sa akin. There will always be a reason and answer after this. Pero, makukuha lang natin ang sagot na to pagka naniwala tayo sa Panginoon Diyos. Siya lang ang may hawak ng buhay natin. Dito ko lang napatunayan, sa lahat ng troubles na inabot ko po, ang Panginoon lang ang gumalaw sa buhay ko. Ang Panginoon lang ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Intindihin po. Malalaman nyo kung gaano gumalaw ang diablo, ang demonyo sa buhay. Pero pagka nandun kayo sa Panginoon, hindi ho mahirap. Pero masakit. Napakasakit ho. Pero with my life, ito lang ho pwede kong sabihin, buhay po ang Panginoon. Buhay po. Don't lose hope. In anything you do, anything that you get to encounter, may it be in money, love, family, or career. Ang dapat sandalan nyo lang po, ang Panginoon. How I get to survive and kaya kong tanggapin. Sabi ko, Panginoon, wag mo akong iwan kasi ikaw yung vitamins ko, ikaw ang battery ko, ikaw ang protection ko to be sane and not to be insane and to lose hope. Ikaw lang
And until now po, maniwala kayo, dumaan na naman ho ako sa isang yugto ng buhay ko na nilagay ako sa cancer. Niligtas na naman po ako. Kaya nga ho ngayon, kung meron ako maitutulong sa inyo, you let me know sa Facebook when it comes to worrying and problems. Ang kaya ko lang sabihin sa inyo, maniwala ho kayo sa Panginoon. Siya lang ang makakalutas at magmamahal sa inyo. Siguro, kung ikaw may pinagdadaanan ka rin na tulad ni Dindo, yung pain, rejection, feeling mo abandon ka, walang nagmamahal sa'yo. Just like what Dindo mentioned, God will never leave you nor forsake you. God loves you. The mere fact na you're witnessing the story of Dindo, that's God's goodness and faithfulness in His life. Kung binigyan si Dindo ng pagkakataon, hindi lang sa kanyang adoptive parents, hindi lang sa second life sa cancer, naka-recover siya. Ang ibig sabihin niyan, may maganda rin plano ang Panginoon para sa iyo. So I want to take this opportunity if you're really so down and depressed right now and you're going through tough times and to the point you're saying that you want to end your life. No. God has a plan for you to prosper you, not to harm you, to give you hope and a brighter future. His plan for you is to make you the head, not the tail. He wants you to become the lender, not the borrower. He wants to put you at the top, never be the bottom. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Kaya kung ikaw, nawawalan ka ng pag-asa, hindi ko madalas to ginagawa na ito, but I just feel led to do this. Dindo, is it okay for you to pray for those people right now who's watching and listening? Ipanalangin mo sila. Panginoon Diyos, maraming salamat. Sa araw-araw na binibigay mo sa aming buhay. Maraming salamat, isang magandang regalo ang lagi kaming nabubuhay sa buhay mo, Lord. Lord God, nilalapit ko ang mga kaibigan ko, kamag-anak ko, mga anak ko. Sa iyo, alagaan niyo po sila. Masaya, malungkot. Sa iyo na lang po umaasa, Panginoon. Kaya sana sa mga taong nahihirapan at nagkakaproblema, huwag ho kayong bibito sa Panginoon. Buhay po ang Panginoon, buhay po ang pagmamahal, buhay po para sa inyo ang Panginoon. Huwag niyong huntigilan magdasal. May problema kayo, lumuhod kayo at magdasal at humingi ho ng tulong. Yun lang po ang pwede nating sandalan sa mga araw ng problema natin. In Jesus' name. Amen. Guys, if you prayed that prayer right now at nagdasal ka, I just want you to type in the comment section, I prayed. And yun nga, please, kung may gusto ko yung isang guni kay Dindo, just reach out to Dindo sa kanyang Facebook. Dindo Arroyo or Dindo Arroyo Ambrosio. Mag-message lang kayo. I will try my very best to answer, pati yung kung saan yung si Dr. Tan. I'm still open to answer all your questions po. And then, if you need a partner for prayers, nandito rin po. Imagine mo, kontrabida. Grabe guys, maraming salamat. If you do like this episode, thank you, Dindo. Maraming salamat. Ay, by the way, bago tayo mag-end, kailangan pakita ko muna to. Oo. Ito lang, isang question na lang siguro to bago tayo mag-end. If there's one money mistake, isang malaking money mistake na nagawa mo, I'm sure meron yan. Ano yung nagawa mo at magkano ang nawala sa'yo? Yung nagpautang ako, tapos hindi ko lang nasuportahan ulit or pinautang ulit, hindi na ibinalik. Magkano? 100,000. More than, hindi 100,000, more than 100,000. Kailan yun? Naku, way back 95. Ay, grabe, laking pera nun. Oo, kaya nga Kung may guide ka during that time siguro, para maiwasan yun. Alam mo, yun nga Kung nauso ka nun, sigurado, yaman ko na rin kasing ganda ng bahay ko na yung bahay mo. Bahay ko ngayon. Oo. Ay, ito. Okay. Meron ako sinulat, 10 utos para pera ay di maubos. Okay. Ito na. 10 utos sa pagpapautang na pera checklist. Yan ang sinasabi ko Kung meron ako niyan, ano yan? Number 1. Yes. Never lend the money that you cannot afford to lose. Feeling ko kasi kumikita ako Sunod-sunod di ba? Walang puto yung pelikula sa yabang ko. Oo. So yung pera, kung gusto mong ipautang, make sure, thank you na yun. Huwag ka na umasa. Number 2, never lend money to those who cannot pay you back. Ay, hindi. May pera. Kaya nga, lakas ng loob ko Yan masakit. Ito, number 3. Baka sumablay ka dito. Never lend money without an agreement or contract. Oo. Yan ang mali ko. Nagtiwala ako. Walang kasulatan kasi nga, nung mahirap ako, nag-aasa ako, papautangin ako ng mga tao na walang kasulatan. Number 4, never be embarrassed to ask for an interest rate. Hindi rin ako naglagay nun. Number 5, never lend money without a repayment schedule. Di ba nakasulat? Okay lang mo babayaran? Paano weekly, mo babayaran? Daily. Wala ako nun.
Oh, number 6, never be embarrassed to ask for loan collateral. Yan, wala rin. Oo, walang hawak. Wala na. Oo. Number 7, never lend money if it compromises your own financial stability. Kung mismo ikaw kaya kapos, ikaw during the time may kaya. Pero kung ikaw nakikinig, di ba? Number 8, never be a co-maker. Nadali rin ako dyan. Ha? Oo. Paano? Motorsiklo. Oh, Edi sabi ko, sige, co-maker. Hindi ko alam pala yung ikaw magbabayad pagka hindi nabayaran eh. nangyari yan din. Oo, binayaran ko. Tapos yung motor, alam mo ba't binayaran ko? Hindi. Na motor nap, yun nanakaw. Nakarnap. So nagtago ngayon yung umutang, ako hinabol. Hindi ko lang alam na hindi naman makukulong pagka co-maker ka. Oo. Aanin ka lang, didikdikin ka lang magbayad. Oo Bayad nga. ako. Number 9, never borrow money to lend to others. Hindi naman. Oo. Number 10, never destroy a good relationship because of money. Kasi 'di ba, ang pera pwedeng kitain. Talaga, ang laking sira niyan. Oo, 'di ba? Yung Kaya nga minsan may lalapit sa akin, dito pa utang naman yung kunyari. Sabihin na natin mga 500. bigay na, tulong na. Ano yung sasabi ko? Ano na lang, bigay ko na lang sa'yo yan. Kaya lang, laging binili ni Ipi sa akin. Pag nagkapera ka naman, tumulong ka. Yun na lang bayad mo sa akin. Parang gano'n. So yan, bibigay ko kay ano yan. Yeah. Oo, marami pa yan. Ayan, thank you. Thank you. Sana nga, dapat may libro nito. Muna pa na. Ang dami ko na sana akong pera. Kaya utang ganito kaganda. Ganda ng bahay po. Diyos ko. Hindi. Ano naman. Again, maraming salamat, Dindo. Thank you so much. It's my pleasure. It's my pleasure po. Oh. Thank you. You can invite me anytime. Yeah. Uy, guys, talking about invitation, shout out sa lahat mga producers, directors, di ba? Si Dindo, available ka ba? For mga, wala ho akong ginagawa ngayon. Katatapos ko lang sa Batang Quiapo. By the way, ang dami ho nagtatanong ng, kasi meron akong eksena doon, bigla ako nawala, nabaril lang ako. Oo. Tapos hindi naman ako nilibing. Tinatanong nila kung babalik ako. Oo. Ito ho, sagot ko. Oo. Your Honor, hindi ko po alam. Kung di niya alam, hindi ako lumaki sa farm. Ayun, di ba? Kasi ang hirap eh. Hindi ako, kasi ayoko ma-preempt. I don't know kung anong plano, but I have the, maganda kakatapusan. Oo, I'm sure. Kasi lagi naman. May twist and turn yan eh, Yes, di ba? yes. Dapat talaga may twist and turn. Guys, maraming salamat. May YouTube channel ka ba? Wala pa. Ay, alam mo. I know. YouTube at saka TikTok, gagawin pa lang. No, kasi, pwede ko ba sabihin that I'm trying to run in a public office. Oh, okay. So, I need to have those things. Ginagawa ng mga executive committee. Oo, to have my own time. Kailangan. I know. Kasi nga, hanggang Facebook lang ako, tsaka Instagram. Hindi ako techie. Yung mga anak ko magaling sa ganyan. Bale. Okay, I will take your advice. Don't worry. So guys, maraming salamat. Maraming salamat po. If you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Because the key in business is not the money, but the ability, right? So, pag nag-start ka ng business, inaaral mo eh. There's no such thing na alam mo na lahat eh. You only learn the business when you do it, and you do it step by step. You only learn the second step if you have mastered the first step. May uncertainty talaga ang business. Pero kailangan i-reduce mo yung uncertainty because business that has so much element of uncertainty is difficult to manage. You know, the failure of business does not happen when the business is still small. It usually happens pagka lumaki na. I'm saying na during a crisis, makikita mo talaga yung tunay. Yung tunay na, na negosyante, nakatindig.